Cholin POV. May kakaiba akong pakiramdam. May kung anong nagtutulak sa akin na umuwi na. Mabutit sumang-ayon si Marga. Don't get me wrong. We enjoyed shopping in Hong Kong. Marami pa nga akong ipinamili para sa mag-ama ko. Kaunti na lang din. At makukuha ko na sila ulit. At kapag nangyari yon, sisiguraduhin kong hindi na magbabalik pa si Tisha sa buhay namin. Flashback. 18 years ago, nagbakasyon kami ng pamilya ko in Cebu. Isang lugar na hindi ko kailanman ginustong puntahan. I had little memory of my childhood dahil na rin siguro sa sama ng loob ko. Sabi ni Yaya, masaya kaming naglalaro ni Maureen making sandcastles noon. Malapit na malapit daw kami sa isa't isa dahil na rin siguro kambal kami. We were 4 years old then. At mas matanda lang ako sa kanya by couple of minutes. Tapos, umalis lang daw saglit si Yaya noon. Para kumuha ng tubig. Because I was thirsty. Wala noon sina mom at dad. Dahil may pinuntahan sila sa bayan. That day, nawala si Maureen. Ang sabi ko raw kay Yaya, Maureen was just hiding kasi naglalaro kami ng taguan. Pero lumipas ang ilang oras. At hindi na siya nahanap ni Yaya. When dad and mom came home and found out what happened, nagalit sila. Muntik na nga nila palayasin si Yaya. Pero hindi ako pumayag. They reported what happened to the police, pero hindi rin nila nahanap si Maureen. Days, weeks, months, and years passed. Pero wala pa ring balita sa kakambal ko. Sabihin niyo ng masama ko. But I wished na hindi na talaga bumalik pa si Maureen. They kept on asking me kung ano ang nangyari. Pero wala akong matandaan. Bukod sa isang bangkang papalayo. I would often ask Yaya kung ano ang pagkakaiba namin ng kakambal ko. Kasi kahit magpanggap akong si Maureen, alam pa rin ng parents kung ako si Cholin. Hindi lang isang beses ko ginawa yon. Para lang mahalin ako ni na mom and dad. Yaya said Maureen was the sweet one. Namana rin niya ang katalinuhan ni daddy. At kabaitan ni mommy. Samantalang ako ay walang namana from them. I hated her. Because kasabay ng pagkawala niya, ay ang pagbabago ng pakikitungo ni na dad at mom sa akin. Wala silang ginawa kundi mag-aalala at hanapin siya. Mom would always see why. At kapag nilalapitan ko naman siya, ayaw niya akong tingnan. Kahit hindi nila sinasabi, pakiramdam ko sinisisi nila ako sa nangyari. I was left alone and neglected. Si Yaya lang ang tanging meron ako. Puro na lang kasi sila. Maureen. Kasama ko ang mga magulang ko sa bahay. Pero hindi na nila ako nakikita. Ninakaw ni Maureen ang pagmamahal ng mga magulang namin when she disappeared. That was why I hated her. Kung buhay pa siya, sana manatili na lang siya kung nasaan man siya. Dahil kung hindi, I'd make sure na pagsisisihan niya kapag nagbalik pa siya. Flashback. Kaya hindi ako makapapayag na pati si Sander ay mawala sa akin. Siya lang ang tanging nagmahal at nagpahalaga sa akin. Akin siya at hindi sa malanding babaeng yon. She reminded me so much of Maureen Mangagaw. Mabuti na lang at tanga si Tisha. Mahina siya and gave up easily. Ngayon, nataboy ko na siya. Sisiguraduhin kong hindi na niya gugustuhing bumalik pa. And she'd be gone forever just like Emma's sister. Magsama sila sa impyerno. Mga mang-aagaw. Jen POV. Ako si Jen Alpha J. Monteverde. Sexy, pretty, gorgeous at ang angel ni Miggy. Teacher po ako. You all know me as Teacher Jen ng cute na si Chill. I'm watching Amwa Prince. He's talking to Tisha. Best friend nga sila, di ba? Masaya siyang nakikipag-usap dito. Nakikita ko naman. His smile are genuine. I wonder kung anong pinag-uusapan nila kasi he looks so happy.
Ano kaya ang pakiramdam na magkaroon ng BFF na lalaki? The usual kasi nagkakadevelopan, di ba? Mabuti na lang si Migiko hindi. From laughing ay naging seryoso ang mukha niya. Napakagwapo niya pa din naman. Kahit nakasimangot na siya ngayon. Nagtataka siguro kayo kung bakit hindi ko pa siya sinasagot. Pwede namang. Hindi magmadali, di ba? At namin ang bawat sandali. In love na sa akin yan. Alam ko namang gwapo ako eh. Hindi ko na malaya nakalapit na pala siya. Ang lakas na ng hangin ngayon, magde-December na kasi. Again he smiled. Haroo ang puso ko. How's Tisha? Ayon. Okay naman daw si Tishang. Nagpapakamartir. Hindi ko maintindihan ang drama ng babaeng yun. Sabay kamot niya sa ulo niya. You're worried, I can see it. Nakikita ko sa mga mata niya kasi. I am Jen. Kahit sino naman siguro. She's pregnant at malayo siya sa asawa niya. Gusto mo siyang puntahan? Isama mo ako, Miggy, please. Paano ko gagawin yon kung nandito ang puso ko? Hindi ko maiwan, segue si kuya. Adik din to. Heh. Ang adik mo din ano? Umalis ka na nga, puntahan mo yung Tisha mo. Namumula yata ako. She's my best friend. Nagsiselos ka ba sa kanya? Wala naman akong karapatan magselos, ano mo ba ako? Nagsiselos ba ako kay Tisha? Ang bat kaya nun? Sagutin mo na ako. Para nasa iyo na ang lahat ng karapatan. Seryoso niyang pahayag. Napapagod ka na ba, Miggy? Baka nagsasawa na siyang ligawan ako. Uy, nagsiselos nga ang angel ko. Alam mong hindi kita minamadali. Wala naman akong lakad kung meron man. Lakad sana papunta dyan sa puso mo. Corny mo. Pero kaya kinikilig ako. I'm willing to wait, Jen. Dahil alam kong may inaantay ako. Meron na ba? Seryoso na ulit siya. Drama. Wahaha. Ano sa tingin mo? Tukso ko sa kanya. Sabi ng puso ko. Oh. Mamahalin mo din ako, Jen. Hawak-hawak niya ang dibdib niya. Bakit ako, Miggy? Sa itsura niya. Kahit di siya mag-effort manligaw. Marami ang maglulumuhod. Maging girlfriend niya lang. Bakit hindi ikaw, Jen? You have all the qualities. A man could love in a woman. Sa ganda mo pa nga lang nabighanin mo na ako since day one. And I'm loving you more every single day, Amoy Angel. Pwede naman tayo kiligin Libre naman. Kung alam niya lang. I just need more time. Mahirap na baka sa pagmamadali ko masaktan lang ako. Kung mahal niya ako gaya ng sabi niya. Mag-aantay siya. Namasyal na lang ulit kami. Hindi rin siya naubusan ng kalokohan. Gustong gusto siya ng parents ko. Kasi daw gwapo na mabait pa, magalang din. He's a perfect gentleman naman kasi. At consistent sa pagiging thoughtful. Kaya hindi siya mahirap mahalin. In time, Miggy. Give me more time. Tisha POV. Ang bilis naman at aalis na agad sila. Pero wala naman kaming magagawa sa ngayon. Kung sana'y mabuting tao si Cholin. Baka nagkasundo pa kami. Pero duda akong mangyayari yon kung ang tingin niya sa akin ay kontrabida sa buhay niya. Mommy, please tell Daddy I could stay here with you. Reklamo ni Chu. Anak, alam mo namang hindi pwede, di ba? Dalawa na tayong hahanapin ng bad witch. Wrong, Mommy. 3 tayo. You, me, and the baby. Kaya nga, iba ka makita lang tayo ng bad witch niyan. Wrong, Mommy. 3 tayo. You, me, and the baby. Kaya nga, iba ka makita lang tayo ng bad witch niyan. I don't understand why I can't stay with you. Baby, pansamantala lang naman, Don't worry, Daddy will find a way para maayos ang lahat, sabi naman ni Sander. Make it fast, Daddy. I want Mommy and the baby to go home. Promise, anak. Mag-ingat ka lagi dito, Hon.
he said as he hugged me tight. Yes, hon. Mamimiss ko kayo. Mamimiss ka rin namin. Nang halikan niya ako sa labi ay hindi ko na napigilan maluha. Huwag ka nang umiyak, hon. Don't worry, pipilitin kong mabisita ka ng mas madalas. Okay lang ako. Iyakin lang kasi buntis. Sabi ko. Binuhat niya na si Chloe na ayaw bumitiw sa akin. Masakit makitang umalis sila. Pero kailangan. Pagkaalis nila, naglakad-lakad na lang ulit ako. Kagaya ng madalas kong ginagawa. Dinala ako ng mga paa ko sa isang bahay bakasyunan. Medyo luman na siya at mukhang napabayaan na. Pero napaisip ako bigla dahil parang nakita ko na ang bahay na yun. Then, I saw a woman crying. Mahaba at sabog-sabog ang buhok niya, nakaputi, malalim ang mga mata. Joke lang. Umagang-umaga, Hello. Okay lang po kayo. Bati ko sa kanya. Nagulat siya pagkakita niya sa akin, she then hugged me and, Maureen, anak. Ikaw na ba yan? Tinawag niya ba akong anak? Hinaplos-haplos ko na rin ang likod niya. Tahan na po. Ako nga po pala si Tisha. Bumitiw siya bigla. Tisha, tanong niya. Opo. Doon po ako nakatira sa may malaking rest house. Pinagmasdan niya ang mukha ko. Kamukha mo talaga siya, sabi niya. Ayan na naman, dati si Cholin. Ngayon kaya sino naman? Madami po talaga akong kamukha. Tatawa-tawa kong sagot. Hindi mo ba ako natatandaan man lang, iha? Napakunot ako ng noo. Po. Hindi po, Ngayon ko lang po kayo nakita. Ako nga pala si Connie. Tawagin mo na lang akong Tita Connie, nakangiti niyang sabi. Masusi niya pa rin akong pinagmamasdan. Sino ang mag-aakala? Po. Wala, Hija. Ilang buwan na yang ipinagbubuntis mo? 7 months na po. Ikayo po, saan kayo nakatira? Diyan sa bahay na yan. Medyo napabayaan lang. Matagal na rin kasing hindi kami nakapupunta dito. Hindi ko alam kung bakit ngayon ko naisipang umuwi dito. Pero ngayon alam ko na. Hindi ko talaga siya maintindihan. Maganda naman po ang bahay niyo, Medyo kailangan lang ng konting ayos. Umiti siya ulit. Kanina kasi umiiyak na siya, Ngayon ay may dahilan na ako para ipaayos yan, Tisha. Saan po kayo ngayon tutuloy? Mukha naman kasing hindi matutulugan ang bahay niya ngayon. Maghahanap na lang ako ng malapit na resort. Hindi ko maintindihan. Pero magaan ang loob ko sa kanya. Gusto niyo po doon muna kayo sa amin. Bigla niya ulit akong niyakap. Talaga, anak. Ang bait mo naman. Maraming salamat, Tisha. Tinawagan ko si Kuya Haide para magpatulong sa mga gamit ni Tita Connie. Tinawagan ko na rin si Dad para magpaalam. Baka kasi anong sabihin niya. Kapag nalaman niyang nagpatuloy ako ng ibang tao dito sa rest house. Buti at pumayag naman siya. Pagkatapos ay nagpatulong si Tita Connie. Magpahanap ng mga taong maglilinis at mag-aayos ng bahay nila. Hindi ko alam kung anong dahilan ng pag-iyak niya kanina. Pero masaya akong makitang masigla na siya ngayon.